Ayan, akit ulit tayo sa parang bundok nila. Dito tayo. At medyo gusto ko munang magtambay dito. Tambay muna tayo dito. Tara. Ayan, super lamig. Ayan, ini-on ko yung sinipper ko yung jacket ko. Ayan. Tara doon tayo sa maglakad-lakad. Nandito tayo. Doon tayo sa kaliwa ulit. Puro kaliwa tayo. Mangangaliwa tayo ngayon. Ayan. Mangangaliwa tayo ngayon. Ayan, ganito ko. Nakaupo muna ako dito sa harapan ng municipal nila. Pwedeng upo diyan, walang restaurant diyan. At nilagay talaga ng municipal para upuan ng mga kahit na sino. May lamesa, may upuan. Pwedeng upo. Ayan, diyan tayo. Tingnan niyo yung mga tao. Ganito ang araw-araw na pamumuhay ng mga tao rito sa Czech Republic. Ayan oh. Dito sa party dito, ang daming turista dito. Dito yung mga turista pupunta parati dito. Kapag kapag nakapasyal ka sa small town dito sa bansa nila rito, itong Leverets. Kailangan pasyalan mo tong municipal munisipyo nila. Maganda yan, parang kastilyo. Ayan. Tingnan nyo. Dati-dati to, nasira nung may giyera. Hindi ko alam kung anong taon yung giyerang yun. Pinakita nila dyan may picture dyan dati, pinakita nila na yung munisipyo nila dati, nasira. Ayan, ngayon, parang nirenovate nila. Gumanda nung na-renovate nila. Tingnan ninyo. Ayan, oh. Diyan parte diyan sa unahan diyan. May ilang taon na yung restaurant yan, nagbibenta sila ng pizza. May pizza diyan nabilihan. Kung minsan kapag naglalakad kami pauwi sa bahay, kapag kasama ko asawa ko at anak ko. Yan, nag-stop kami. Bumibili kami. Pwedeng slice lang na pizza. Pag hindi mo makain lahat or hindi mo maubos yung lahat-lahat ng pizza, pwede kang tingi-tingi na bumili diyan. Kapag hindi mo talaga kayang ubusin yung isang. Ayan kanina pa ako diyan napagod kasi ako sa kakalakad ko. Kailangan ko kasi mag-exercise every day. Hindi ako nakalabas ng isang araw. Parang ang sama ng pakiramdam ko. Ayan. Kaya kailangan gumagala-gala ako rito. Tapos ayan, naglalakad-lakad ako diyan sa street na yan. Tapos ang dami diyang tindahan. Ang dami ring restaurant diyan sa pababa. Ayan. Marami nga ritong Vietnamese restaurant at saka Vietnamese shop. Super dami rito. Nagmamayari ng rito mga shop at restaurant, mga Vietnamese. Kaya may yaman sila Dito sa kanila, rito, popular mga Vietnamese.
kapag maglalakad ka, kapag ang mukha mo'y Asian, kahit hindi naman taga Vietnam yung naglalakad, sasabihan kanila taga Vietnam ka kasi ang kilala ng nila rito sa lugar na to, mga Vietnam. Popular kasi ang mga Vietnam eh. Sabi nga ng asawa ko nung hindi pa niya ako nakikilala, tuwing naglalakad daw siya rito, halos wala siyang makitang mga Vietnamese or Asian people. Ayun, siguro hindi siya tumitingin talaga at hindi siya naggagala dyan. Kaya halos hindi siya makita na mga Vietnam. Tapos nung parati ko na siyang kasama, sabi niya, sabi niya, ang dami pala mga Vietnamese dito. Ngayon ko lang, kasi puro inatupag niya kasi trabaho eh. Wala siyang time gumagala-gala rito sa place na to. Ay sabi niya, ang mga nagtatambay lang dyan, sabi niya sa akin, dyan, paupo-upo. Mga gypsy, sabi niya. Kaya sabi niya sa akin, kapag umuupo ako dyan, sabi niya, para kang gypsy. Tara na, uwi na nga tayo. Kasi halos ang mga umuupo dyan sa tuwing tag-init, alam na nila, taga rito siya kasi eh. Karamihan dyan yung mga walang trabahong katulad ko, na gypsy rin. Nako, sabi niya, buti nga singkit ako eh. Kung yung mata ko is medyo malaki-laki at saka matangos ang ilong ko. Buti nga pangunga ko eh. Kaya hindi ako matawag na gypsy eh, kasi panguraw ako eh. Kapag matangos daw ang ilong ko at malaki ang mata, nako, ang tawag nila rito sa lahat ng brown color, tinatawag nilang gypsy. Kaya ganyan yan. Ayan may naglatag dyan sa likod. Medyo mga 3-4 na yata yung bilihan ng mga Paminsan-minsan lang yan, hindi sila naglalatag may mga lisensya yan. Kung walang mga lisensya yan, kasi bawal maglatag, lalatag. Mga ilang araw na yan eh. Hindi yan araw-araw. Paminsan-minsan lang yung mga nagtitinda. Yan. At yan. Minsan, makabili kami minsan dito ng mga dugo ng baboy or laman loob ng baboy. Dito. Mura dito. Dito. Naka-order na kami minsan dito ng dugo ng baboy. Binigyan pa kami ng 2 litro ng dugo ng baboy. Naku, hindi ko naubos yun. Nilagay ko sa rep ko tapos nakita ng asawa ko. Ayun, natakot siya. Sabi niya gano'n, para kang vampira. Sabi niya, medyo kinakabahan din ako kasi binigay nilang dugo, parang dugo ng tao eh. Nakakatakot. Kaya isang or 2 beses na nagluto ako. Parang nasusuka na ako. Ay, marami pa akong dugo kasi 2 litro yung binigay sa akin. Tinapon ko na. Tuwing bubuksan ko kasi ang refrigerator ko, nakikita ko yung dugo sa loob ng refrigerator. Naku, para akong nasusukain. Naalala ko yung mga vampira o umiinom ng dugo or nag-stack ng dugo sa loob ng refrigerator. Yun. Itinapon ko na kahit na pahirapan na ang pag-order dito ng dugo. Naku, sabi ko itatapon ko na to. Ayaw ko na. Ayan. Ayan, may restaurant dyan. Baguhan lang yung restaurant na yan, popular. May bikirihan din sila sa baba. Masarap ang luto nila dyan. Ayan, pwede kang kumain dyan. Malapit lang sa bahay namin eh. Ay kung hindi ako nagluluto, kung minsan, pa siya kayo mag-asawa dyan kami kumakain. Kaso nga lang, nako, halos 2 or 3 kami kakain dyan. 1,000 na yun. Nako, mauubos ang pera mo. Yan, kung pamilya-pamilyang dyan, dadalhin mo. Nako, kung araw-araw kang kakain dyan, katulad ng mga tsekwa na hindi nagluluto sa bahay, mamumulubi ka. Magiging homeless ka dyan kapag ganyan ang lifestyle mo dito sa Czech Republic na hindi ka nagluluto sa bahay. Nako, mamumulubi ka.
Akala nyo rito sa bansa nila, walang mga homeless. Ang dami. Nung isang araw ba yun, sa labas ng mall, mga 40 years old yata o 45 years old. Pogi niya eh. Andun siya, nakatayo siya, katapos namamalimos, sinabihan ako, may pera ka ba? May coins ka ba? Sabing ganun. Hindi ko siya pinansin. Kasi yung coins ko rin, pambili ko ng gulay din yun eh. Naghanap ako ng medyo mura eh. Tapos yung lalaki yun, ang mas malakas pa sa akin magtrabaho, tsaka marunong siyang mag-check. Ba't di siya maghanap ng ng trabaho? O, kaya na tagahugas lang or taga-map ng ng shopping mall. Or taga-tadtad ng mga baboy dyan. Ayan. Ay, ginusto pa niyang mamulubi kaysa magtrabaho. Ako nga, kung ako lang marunong mag-check, kahit na anong trabaho niyan, kukunin ko. Kaso nga lang, dito sa city nila, naghahanap sila ng mga yung marunong mag-check. Kung sa Praha, okay lang kasi karamihan doon nagmamayari ng mga shop-shop. Yan, marunong mag-English. Kaya hinahire nila yung mga marunong mag-English. Pero dito sa mga small town na wala na, pahirapan na ang pag-apply ng trabaho. Kaya dito sa kanila, diskartihan lang ang pamumuhay dito sa mga foreigner. Ang pagkakaalam ko, may mga rito may mga hinayat nilang mga Pilipino rito sa isang factory. Mga Pilipino, kasi na-meet ko na sila minsan. Hindi ko alam, sabi nila aluminum daw ang factory nila. Sinabi ko sa asawa ko, aluminum daw factory nila kasi kung minsan pupunta yung asawa ko, freelancer siya doon sa aluminum. Nakikita raw, kasi karamihan dito sabi nila kapag hindi ka magsalita, sabihin sa'yo Vietnamese. Kahit na yung tao is Koreano or Japanese, sinasabihan nilang Vietnamese or Taiwanese. Sinasabihan talaga nila lahat ng may kasi pare-parehas lang naman mukha natin sa Japan, Chinese or Vietnamese, Korea, Singapore, Malaysia. Hindi nila kilala ang iisang pronunciation nila rito, Vietnam. Ayan, kaya kapag naglalakad ka rito, sabihan ka nilang Vietnam. Kita niyo sa city na to, halos walang itim ang kulay, walang mga negro. Mga puti ang mga puti rito lahat. Pero doon sa Paris or Germany or Berlin, kasi nakapunta na ako, ang daming negro doon, mas lalo sa Paris. Grabe ang negro doon, ang dadaming may itim ang kulay. Dito sa lugar nila, dito sa province nila, sa small town nila, halos wala. Ayan, araw-araw kasi ako naglalakad dyan. Ayan, nandito tayo, ang daming mga student dito. Ayan, dyan sa likod ko. Ganito dito pag may araw, yung teacher elementary yata ang mga yan, ginagala yung mga bata sa labas, pinapakita ang paligid dito sa city nila. Kumisan pupunta sila sa bundok, pinapakita yung mga kung anong uri ng mga dahon mayroon doon, kasi ganun ang anak ko dinala raw sila sa medyo liblib na lugar, pinakita yung anong uri ng pamumuhay, yung pinapakita yung mga dahon, kung anong mga pangalan. Ayun, sinasabi ng anak ko kasi kumisan may trip sila papunta sa ibang city dito, sinasama siya. Syempre, buong classroom yun. Ayan, ganito yung mga student dito.
Ayan. Tara. At tayo ay maglakad-lakad. Gusto ko maglakad dito sa may araw. Ayoko doon sa shadow, oh. Malamig doon. Ganito dito, kung saan ang araw, yung nandun yung mga tao, ayaw nilang katulad ng mga tao doon sa likod ko. Nagpapara. Ayan, makulimlim na naman. Naku, nakakainis. Ayan ang tram, oh. Ayan dyan. Ayan. Maganda tong lugar namin. Ayan. Mismong baba ng city, ako naninirahan. Kaya ang tawag sa akin ay city girl. Ayan. At tara, ipapakita. May shadow yung cellphone ko. Parang hindi ko alam. Yung butonis yata. Ayan. Ayan, dito tayo. Dito tayo sa mainit na lugar. Medyo parang naka-aircon lang. Ayan. Gagala-gala tayo. Ayan. Titingin tayo sa lahat ng grocery na ulit. Kung saan ang mura, doon tayo. Papakita ko sa inyo. Ang gusto kong magtambay muna dyan sa parking na yun. Mainit eh. Maraming dyan. Nakaupo sa maligamgam na lugar. May araw dyan, kaso nga lang maligamgam, parang may aircon. Dito sa lugar ko, shadow eh. Malamig. Ayan, doon tayo sa mainit. Painit tayo. Tara. Ay nako. Saan tayo pupwesto? Ayan, akit ulit tayo sa parang bundok nila. Dito tayo. Medyo gusto ko munang magtambay dito. Tambay muna tayo dito. Tara. Ayan, may araw. Magandang maglakad-lakad ng ganito. Sabig na rin ako sa araw. Maligam-gam. Ayan, maganda. But may shadow. Ayan, punta ulit tayo doon sa harapan ng municipal. Yung Damos tourist area dito. Damos daw. Ayan, okay na rin yun. Maintindihan nyo na rin yun. Ang dami ritong mga tourist attraction dito sa bansa nila. Kaya, kung gusto nyo pumunta rito, magbakasyon, ay nako, ay na kayo rito sa akin, manood kayo ng vlog. Promote ko na rin yung business ko. Halina kayo rito at pumasyal kayo rito sa bansang Czech. Kunin nyo akong tour guide. Safe kayo kung ako ang magiging tour guide niyo. Tour guide niyo lang ako rito, ha. Pipikapin ko kayo sa kung gusto niyo magpa-pick up sa mismong airport, okay lang. Pipikapin ko kayo doon. I-private message niyo ako. Kung gusto nyo magpabook ng hotel dito, walang problema. Marami akong hotel na alam dito.
Dito pa nga lang sa lugar namin. Ang dami mo nang mapupuntahan. Castle. Ayan. Tsaka, ano, yung mga city nila, shopping, branded na bag. Naku, marami dito. Original mga nandito. Tapos punta tayo sa Poland, Germany, malayo yung Austria. Kung gusto niyo pumunta doon, another extra charge sa sasakyan. Sa sasakyan lang ako nagpapa-charge doon. Magrenta tayo doon. Ayan. Madadaan naman yan sa usapan. Tsaka sa presyuhan. Pumunta na kayo rito. Ayan, tingnan niyo yung Vietnamese shop. Para anong tinitinda. Mga mura mga paninda dito. Kaya lang, halos karamihan dito bumibili. Ayan. At hinihingal na ako para ako umakyat sa bundok. Pataas to kasi. Ayan. Parang Baguio style. Ay nako, dito muna tayo magtambay.